So we're gonna analyze what's gonna happen in the second quarter of the year 2019. Paano diskarte natin dito. Next week medyo bakasyon no? Holy Week. So wala tayong masyado ma-expect sa market. Konso lang yan or minor take profit. Pero tignan natin diskarte natin for the rest of the year. So buwan ng Abril, meron pa tayong 8 months, 7 months plus, di ba? May 8 months, 7 months ka pa. Malayo pa. May more than half of the year ka pa para maging profitable, pataasin lalo yung port natin, or bumawi sa losses, no? So PSEI, check natin. Nagkaroon ng naumpog, no? Dito. Naumpog sa 8,000 level. Sinusubukan na niya pero bumalik, parang finil yung maliit na gap tapos bumalik sa base 0.7880. So kung bullish tayo sa index, susi dyan, kailangan hindi na mag-below 7.8 yung market, di ba? So ang gusto natin mangyari dyan, kung pumasok tayo sa next 1 to 2 weeks, dapat mag-sustain above 7.8 para intact yung yung bullish scenario. So kung mag-hold yung 7.8 tapos mag-retest sa 8,000, kailangan niya mabasag 8,081. Doon tayo may potential breakout papuntang 8,485. Right? Pero kung mabasag yan below 7.8 tapos hindi tayo tumagal doon, kumbaga hindi na sustain tapos talagang hindi na sustain yung 7.8 tapos talagang breakdown siya, tumuloy yung market below that, then mag-shift stance ako. Mas magiging cautious ako. So mapapansin nyo yung ganong approach, depende siya sa galaw ng merkado. Sinusundan mo lang kung ano yung sinasabi ng mensahe ng merkado. Hindi tayo sobrang attached sa opinion natin, no? Kahit na meron tayong outlook sa macroeconomy ng buong mundo, Philippines, low inflation rate, mga positivity sa property sector, kung may warning sign na nangyari, then you should act accordingly. Kailangan protektahan mo rin sarili mo. So yung para sa mga breakout traders, pwede mo antayin kung above 8,081 na yan para sa kakabumira, no? Kung gusto mo ng confirmation, pwedeng ganun yung approach natin. So sa akin, fairly positive pa rin ako. Hindi pa ako bearish at this point. So mag-iiba lang ako ng stance kapag nag-close tayo below 7.8. So pag tinignan natin yung mga sector, daanan lang natin financials, medyo parang pa-breakdown or steady muna siya, para kang nagkaroon dito ng malaking resistance sa range na to, no? Tapos tinatry niya i-breakdown yung baseline na to, yung 1720. So financials sucks lang, so di ba? Hindi masyado interesting. Ito yung interesting na sector na gusto nating i-focus. Property, papansin mo parang halos nasa all-time high na yata to eh. Pag trinay mo i-weekly chart. Ayan, no? So either resistance, pero kung nakita nga natin, ano bang outlook sa property sector? Maraming Chinese. Papasok lang yung flow dito sa Pilipinas, di ba? So either binabuy up nila yung mga rentals, yung mga property dito. So magkakaroon talaga ng spur sa demand, sa prices ng mga property. So net positive yan sa mga developers ng property. So ito, konting na lang to eh. Parang nagre-retest lang to sa daily chart eh. Palagay ko nagre-retest lang ng konti to. Pero ang bet ko, ang call ko dito sa property, feel ko magbe-breakout to. So yun yung kailangan natin antabayanan. Kasi syempre kung nag-breakout yung property, si Ali, yan diba? Papasok siya ng high points niya. So nasa 47 plus pa, nag 48 yan. Nako. Tapos pansinin mo yung mga top property companies, lahat sila tinatry nilang mag-break out pataas, di ba? Mega World, SM Prime. So lahat halos may momentum, yung mga top property companies. So that's something to take note of, all right? May tanong dito eh. How is the Philippine market affected in case of an impending recession from US financial breakdown? Or are we fully dependent because of importation? Does it mean a likelihood of much losses or bear market?
Pwede yun. So far nag-hold pa yung yung US markets papunta sa main resistance. Tapos, oo, alam natin na yung global economy hindi siya as healthy. Medyo mukhang unsustainable 'di ba? Print sila ng print ng pera, sobrang laki ng utang ng USA at iba-iba pang bansa. Sooner or later magkaka-drawback rin 'yan. Pero habang yung party nandito pa, 'di ba? Medyo solid pa naman yung natin yung micro perspective yung Philippines, 'di ba? Inflation medyo nag-stabilize. Interest rates yung BSP, parang yung stance nila gusto nila babaan yung interest rates. So magsuspur yun magsuspur ng business activity, lalo yun mga property loans, mas maraming mauudyok bumili. So Philippines medyo siya, parang nafi-feel ko naman nagde-decouple tayo, pero syempre nandun pa rin yung correlation na pag nag-sneeze yung USA, sa pool tayo lahat, 'di ba? So may ganung aspect pa rin. Pero that doesn't mean we have to be totally scared with how we approach the markets. Ang kailangan mo i-focus dyan is not just the big picture, at least aware tayo dun, pero kung may magandang setup, focus tayo dun, 'di ba? Kanya-kanyang setup pa rin.